time checks already 7:03 7:03 p.m. So I guess we can already start our program for tonight. So before we start, let me ask you, church, are you happy tonight? Amen. Kung masaya po kayo sa gabi pong ito, at nandito po tayo ngayon sa ika-anim po na funeral service natin para kay Pastor. Tayo po tayong lahat as we sing some songs to open this program. Tawagin ko po si Brother Reden to lead our opening songs. And after po nito ay hilingin ko po sa mga men natin, si Brother Emmaus to lead our opening prayer. Alright, let's sing Follow On. Down in the valley on the first verse sing. Down in the valley with my Savior I would go, where the flowers are blooming and the sweet water flow. Everywhere He leads me I would follow on, walking in His footsteps till the crowd be ever sing. Follow, I would follow Jesus. Anywhere, everywhere I would follow on. Follow, I would follow Jesus. Everywhere He leads me, I would follow. On the second verse. Down in the valley with my Savior I would go, where the storms are sweeping and the dark waters flow. With His hand to lead me, I will never fear. Danger cannot frighten me if my Lord is near. Follow, I would follow Jesus. Anywhere, everywhere, I would follow on. Follow, I would follow Jesus. Everywhere He leads me, I would follow. On the last verse. Down in the valley or upon the mountain steep, close beside my Savior would my soul ever keep. He will lead me safely in the path that He has trod, up to where they gather on the hills of God. Follow, I would follow Jesus. Anywhere, everywhere, I would follow on. Follow, I would follow Jesus. Everywhere He leads me, I would follow on. Remain standing for another song. Glory to His name. Down at the cross, sing. Down at the cross where my Savior died. Down where for cleansing for sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to, on the second verse. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory, the last verse. Come to these fountains so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Remain standing, please. Let's come to the Lord in prayer. Heavenly Father, we thank You for this day. We thank You for the life of our pastor, Panginoon, as we gather here, Panginoon, para
gawing Panginoon ang aming funeral service for him. We thank you for his life. We thank you for everything about him, Panginoon. And we pray for our service today. Kaya po, Panginoon, mauna magabay sa amin, maging sentro po, Panginoon, na aming service today. We thank you. We praise you in Jesus' name. We pray. Amen. Thank you very much, Brother Mays. At muli po, welcome po sa 6th day ng funeral service ng ating pong mahal na Pastor Tan. Welcome po sa bawat isa. Thank you very much po for being with us tonight, especially po sa ating mga visitors sa gabi pong ito. Maraming salamat po sa inyo, and we highly appreciate po yung presence nyo sa gabi pong ito. At of course, recognize natin yung mga bisita po nating pastor. We are so happy to have you po. And of course, Sir, Pastor Richard Cortez. Pastor Richard Cortez, can you please stand up po para may ng church? Sino po kayo? Pastor Richard, welcome to Brian Bible Baptist Church. I guess it's not your first time po dito. Or first time? First time po. So happy po to have you tonight. And of course, our speaker for tonight, Pastor Randy Naval. Thank you so much po for being with us tonight. At sa lahat po ng nandito, siguro po sa ating mga regular visitors, hindi ko na po maisa-isain yung pangalan. But we want to let you know na mahalaga po kayo sa amin pong pastor at sa iglesia pong ito. And we are so thankful po sa inyong presensya sa gabi pong ito. And start po tayo ng ating program sa gabi pong ito. Sino po yung nais na magbigay ng testimony, magbigay ng story, at or ng kahit anong kwento po na kanya pong may share about our pastor? We would greatly appreciate po kung maihahayag niyo po yan dito sa harap upang maging pagpapala po sa bawat isa. Ayan, sige po. Who will be the first one? Sister Tin Arsenio. Hindi ba kaya? Alright, we respect that po. Sino po kaya ang nais or may kaya? Sister Sally. Hindi pa kaya. Sige po. Hindi naman tayo namimilit. Of course, nire-respeto po natin ang bawat isa kung kailangan niyo pa ng time or, di ba, hindi naman lahat talagang kaya pang magsalita about sa ating pong pastor. Pero sino kaya? Sino kaya yung, alam niyo yun, may kaya na tumayo po dito and share his or her memory po together with our pastor. Sister Glo Hilapo. Can you stand? Ayan, sige po, let's hear it from Sister Glo Hilapo. Magandang gabi sa inyong lahat. Ano ba to? History ito eh. Kung paano kami napunta dito. Ako po ay galing sa CBAP, Conservative Baptist. Yan, kung alam niyo yon. Kung paano po kami napunta dito, dahil po doon sa kapatid ko, si Pastor Manny Yanga, kung nakikilala niyo pa. Right, siya po ay naging student worker dito yata nung araw. So, medyo hindi naging maganda yung pangyayari na yon. So, hindi ko na po i-mention kung paano. Alright, so naging daan po yun para kami ay mapunta dito. At, ayun nga po. So, since 1997 yata yun, mapunta kami rito. So, matagal-tagal na din. So, ang nakakalungkot lang,
hindi po ako masyadong active sa ministry, sa gawain. Active ako sa church as attendee, member, ganun lang. Pero wala po akong hawak na ministry kasi teacher po ako by profession. So, masyadong na-focus po ako dun sa secular na gawain. Actually, worker din ako dun sa amin sa province. So, yun po yung regret ko dahil hindi ako talagang masyadong nakapaglingkod dito. So, sa tinagal-tagal po ng aking pagiging member dito, nalulungkot ako dahil talagang yung gusto kong gawin, hindi ko nagawa nung time na kailangan. Kahit sa choir, hindi na rin ako masyadong nakakapag-participate. Ayun lang, pasolo-solo lang. So, and then, to make it short, nung nung makakilala ko na ng gusto si Pastor, syempre, mahaba-haba din proseso yung pag-a-adjust ko dito sa Bible Back. Kasi conservative kami. Galing kami sa conservative church. From Methodist, then naging Baptist, yun. Pagdating dito, so medyo may difference niya. Right, so, ayun. Sa pagkakilala ko kay Pastor nung una, talagang tama yun yung suplado. Suplado ang dating. Pero once na makilala mo na siya, hindi naman pala siya ganun talaga. Alright. So, unti-unti nakilala ko siya at siya rin naman sinasabi rin niya at nasabi rin niya sa akin kung bakit siya nagiging suplado lang. Minsan talagang nagsusuplado ako, sabi niya. So, inamin naman niya yun. Pero ang isang pinakahinangaan ko kay Pastor, bukas palad siya. Yun. Yung talagang medyo may pagka-higpit, mahigpit na maluwag. Yun. Pero pagdating sa pangangailangan, ayun, dependable, talagang maaasahan siya. Hindi kanya bibiguin. So, sa maraming panahon na kami ay talagang medyo naghirap, nangailangan, hindi niya kami tinanggihan o hindi niya ako tinanggihan. Kaya, ayun, sa kalaunan, naging parang magkapatid ama sa pananampalataya yung naging turing ko. At parang sa tingin ko noon, tinatansya din niya ako kung ako ba ay talagang mag-aano dito yung magpupursige. Ayun. Unang-una nga, kaya ako hindi makapag-faithful pa at saka yung hindi ako makapag-commit dito. Gawa ng ang family ko, yun nga yung asawa kong backslider. Naunang nag-testimony sa akin yan. So yun. Talagang iginapang ko po yan sa Panginoon. Isang timbang luha din. Pero sa awa at sa biyaya ng Panginoon at sa tulong din ni Pastor, ayan, through prayers, ayan, nakuha rin po siya. At talagang, ayan, sabi nga niya, pinalo siya. Ayan, todo palo po talaga siya. Tululuha at sipon niya. So, hopefully, at talagang nakikita ko naman po yung pagbabago. So, sa tulong po talaga ng pastor din natin na siyang umalalay, nakita ko naman na kung paano yung pagmamalasakit na ginawa niya sa amin. So, yun lang po. At nung mabalitaan kong namatay, sobrang, na talagang wala na yung ating pastor, medyo naalimpungatan po ako nung ibinalita ng anak ko. Talagang todo iyak po ako. Hindi matapos-tapos yung iyak ko na sa sobrang kabiglaanan ko. Tsaka yun na nga, parang hindi pa mag-sink in sa utak ko na talagang wala na ba talaga si pastor? Yan yung ganun. So, eto nga po, sa huling sandali ni pastor, sa kanyang burol, talagang isikapin namin na matapos hanggang sa siya ay umalis dito sa lugar natin. Parang ang hirap tanggapin na wala na siya. So, lagi ko siyang nai-imagine na nakatayo dyan, nakangisip, palakad-lakad. So, ganun po siya eh. So, sana
kahit wala na siya, nandun pa rin sa alaala, hindi siya mawawala forever. Thank you po. Maraming salamat po, Sister Glo Hilapo, for the wonderful story. Alam niyo po, ganun lang talaga yung pastor natin, no? Akala mo parang suplado, akala mo parang masungit. Pero pag kinausap mo, talaga namang makikilala mo kung sino talaga siya. Sabi nga po nila, mas okay na ganun na parang masungit. Pero kapag nakilala mo siya, mapagmahal naman pala, mapalatawa, lagi nga di ba? Laging humahalakhak. Kesa naman sa mga taong laging nakangiti, pero kapag nakilala mo na, hindi naman pala talaga ganun. So, thank you very much po, Sister Hilapo, for that story. Sino ba po ang gusto magbigay ng testimony? How about you, Tatay Nonoy? Ayan, sige po, let's hear it from Tatay Nonoy. Magandang gabi po sa lahat, sa mga kapatiran, at siyempre kung may mga bisita. Magandang gabi po sa inyo lahat, lalong-lalo na po sa pamilya ng aming pastor. Naluluha agad ako Ayaw ko pa sana magsalita. Kasi nga, mababaw ang luha ko kasi. Ang laki-laki kasi ng utang na loob ko kay pastor. Sumisikip yung dibdib ko pag maalala ko si pastor. Bago kasi ako umalis, Lunes, punta ako dito. Nakamayan ko pa siya yung Lunes. Kamayan pa kami doon sa pwesto ni Brother Fred dyan sa baba. Hindi ko akalain na pagdating ng Merkulis ba yun? Na pinawian siya ng buhay siya. Hindi ko alam na nagpunta pala siya doon sa Bicol. At nung madaling araw, nag-ring yung phone ko. At nakita ko si Brother Fred sa akin ng balita. Sabi niya, Brad, wala na yung ating pastor. Anong sabi kong wala? Lunes lang. Nagkamay pa kami dyan. Anong nawala? Sabi, hindi, nandun siya sa Bicol. Wala na yung ating pastor. Sabi ganun. So nabigla talaga ako. At yun, parang alam naman, hindi ako makapaniwala ng ating pastor ay wala na. Alam ko, galing nga kasi ako sa isang iglesia bago pumunta dito. 2008 ako naging member ng iglesyang ito. Galing ako sa Berea Bible Baptist Church. Berea yun, ito Berean. Pero yun kasi yun yung may pagkano. Yun doon kasi hindi nagsusulining dito. Nagsusulining. Electionist kasi yung pinanggalingan ko Ayun, magmula nung ako'y mapunta dito, kami mag-asawa, na doon namin nakita na si pastor, ay talagang hindi ko may hambing sa iba. Kahit doon sa pinanggalingan ko na pastor. Kaya nung mapunta kami dito, hindi na kami hindi na kami umalis dito. Mag-asawa hanggang sa ng 2009 nga, binawian na ng buhay ang asawa ko. At yun, supported yung mag-asawa ng Sister Shell, ang iglesia. Kaya nakilala ko itong nalaman ko ng iglesia nito bukas palad sa kanyang mga members. Noong mamatay ang asawa ko, ay kung kilala ninyo yung anak ko, si Ronald. Yan si Ronald, hindi pa yan member dito. At batang yan,
batang hindi halos umuwi ng bahay. Lasinggo yan, may bisyo, dinigarilyo. Pero isang araw, napunta doon yung mga souvenir, pero wala ako. Pero member na kami dito, mag-asawa. Kami palang mag-asawa. Yun, siya ang nagpunta doon sa, sabi nila sa akin, ay si Brother Rowe. Brother pa noon, kasi ngayon pastor na. So si Pastor Rowe nagpunta doon. Ang alam ko, kasama si yung asawa niya ngayon, Stanley. Iyon ang nag-souvenir ng aking anak. Na nadala nila sa awa ng Panginoon. Nadala nila yung anak ko dito. Magmula nung magsimbayan dito, yung ang anak ko yun, hindi na yan nagtigil ng paglilingkod dito. Nagiging siya dito, taga-walis, taga-linis ng church. Hanggang sa nakita ng pastor na ang anak ko, siguro nakita niya na may sa Panginoon. Kasi nagbago mula sa kanyang mga bisyo nung tinanggap niya ang Panginoon na punta dito. Mula na nagbago. So, nakalugdan ng ating pastor yung anak ko. At pinag-aral siya sa Bitani. Nagtapos siya 2014. 2014 ba yun? 2014, nakagraduate si Ronald sa Bitani College. Yun. At magmula noon hanggang ngayon, kung kilala ng iba, yung anak ko si Ronald Tutol, isang pastor, yun ang sinasabi kong anak ko na pinag-aral ng ating pastor sa Bitani Bible College. At siya ngayon ay sinind out ni pastor sa Southville, sa poblasyon Muntinlupa. So may hinahawakan si Pastor Ronald na iglesia, maliit lang na iglesia. Hanggang ngayon, siya pa rin, nandito pa rin, minsan naiimbita dito na mag-preach sa ating iglesia. So, iyan ay utang na loob ko kay Pastor yan. Malaking utang na loob ko kay Pastor yan. Sa kay Sister Shine, sa kanyang mga anak, sa iglesia ito. Ang mga nagsusuporta dyan sila Sister Leslie, si Brother Michael, lahat ng mga kapatid na nandito, supported dyan sa anak ko hanggang sa nagkaroon siya ng asawa. Sinusuportahan yan. Hanggang ngayon, sinusuportahan nila si Pastor Ronald. Iyan ay isang utang na loob ko yan sa ating pastor. Na hindi ko yan malimutan at habang ako'y nabubuhay, kikilalanin ko yan na utang na loob sa iglesyang ito at higit sa lahat sa pamilya ni Pastor. Tayo lahat kapamilya. Utang na loob ko yan dito. Kaya hindi ko malimut-limutan si Pastor. Mahal ko yan. Mahal na mahal ko yan si Pastor. Kaya nung mabalitaan ko yan na sinabi sa akin ni Fred, wala na yung ating pastor. Nagtaka pa ako, bakit doon? Bakit doon sa Bicol? Hindi ko alam yun na pumunta pala siya ng Bicol. So, parang ako hindi ako makakapagsalita na kasi parang nangihina ako na hindi ko mataliwanag yung aking sarili nung malaman ko na wala na yan. Dahil simple may mga pinagsamahan. Kung minsan mapunta-punta ako dito,
mayroon siyang ipagagawa, kung ano-ano lang dyan, kung malakas pa ko, nagagawa kami dito, si Brother Lino ngayon, si Brother Lino. Basta kasama ko yan na kung ano ang magagawa namin dito, nagawa namin. So, ayun, hanggang sa tabi ay nutong huli, dito, dahil na kami magkaganon-ganon. Ano sa edad na namin, sige sa lang dito. Ayun. So, gusto ko lang pasalamatan si Pastor sa ginawa niyang kabutihan sa aking pamilya, sa hindi ko matawaran na kanya rin na pagmamahal sa amin, sa ating lahat, sa lahat ng members ng church nito. Ang ating pastor, hindi yan nagpapabaya. Bukas palad yan. Sa amin, ganun siya. At hanggang ngayon, ang turing niyan sa mga apo din niya. Kasi siya rin yung nagkasal sa anak ko, nung mag-asawa. At ang naging asawa ng anak ko, isa rin ng estudyante dito. So, ang mag-asawa ngayon, nakatapos yan ng theologian. Silang mag-asawa. Hanggang ngayon, patuloy pa rin kami na naglilingkod dito bilang anak ng Berean Bible Baptist Church. So, Pastor, maraming salamat sa iyo sa mga ginawa mo sa amin. Hindi namin yan malimutan. Sobrang supported yan sa amin. Si Brother Nestor, yan si Brother Michael. Kung kilala ninyo si Brother Rick nung nabubuhay pa, masyadong supportive yun sa amin. Kaya lang, nauna na siya eh. Kaya yung mga tao na hindi ko malimutan yan, yung sila Brother Nestor na yan, hindi ko sila malimutan. Talagang nandito sila sa puso ko. Hindi ko malimutan kailanman. Kaya salamat sa Panginoon na tayo ay binigyan ng pastor na kagaya nito. Sobra, hindi ko ma-express ang kanyang kabutihan na nakita ko at nadarama ng aking puso. So, lubos-lubos akong nagpapasalamat sa Panginoon at siyempre sa ating pastor. Maraming salamat sa iyong kabutihan sa amin, sa pamilya ko. Maraming salamat. Yun lang. Salamat rin po ng marami, Tatay Nonoy, for that warm story po na inyo pong inihayag sa gabi pong ito. Talaga naman pong kapag na-appreciate natin kung paano po tayong minahal at talagang kung paano po ang ating pastor ay nag-care po sa atin bilang iglesia. And for the last one, sino pa kaya yung nais na magbigay ng testimony? Tawag tayo ng isa na lang sa gabi pong ito. Sige po, sino po kaya? Brother David? Yan. Yung mga gusto po natin kapag tinatawag, di na nagdadalawang isip, tayo agad. Thank you so much po, Brother David. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat. Sa pagkakataong ito ay nais ko magpasalamat sa aking pastor. Di naman siguro limit sa atin lahat, Marami rin naman nagawa sa akin, si pastor. Kung paano ako napunta dyan sa likod. May business po ako dyan. Tulong ni pastor. Kaya napapasalamat po ako. At hindi lamang po dyan,
nung ako po ay nakatira pa dyan sa lake, andyan din po si Pastor. Dumaan po mga pandemic, andyan po ang simbahan ito, andyan po si Pastor. Kaya maraming salamat. So, di ko na po hahabaan. Yung panghuli po, nagtataka ko kay Pastor nung siya ipaalis na puntang Bicol. Nagbibilin. Napatingin ako sa kanya. So, sabi ko, bakit ganon? Pagdating ng mga kinaumagahan ng Wednesday, wala pa eh. Kinatanghalian, saka ko pa nalaman. Pero Wednesday pa lang gabi, wala na eh. So, kakalungkot. Kakalungkot po. So, yan lamang po. Maraming salamat po. Thank you so much, Brother David, for your story po na ibinahagi rin po sa gabing ito. Alam niyo, hindi naman natin kailangan talaga ng mahaba. Ang kailangan lang po natin talaga i-express kung ano po yung talagang totoong gusto po nating sabihin na tungkol po sa ating pastor. And we appreciate that, Brother David. So, I guess that's it po for tonight. Thank you very much po sa lahat na nagbahagi. And I hope sa mga following days pa, yung mga hindi pa nakakapag-share, no, siguro maglakas loob na po tayo na sabihin ko ano po yung message natin kay Pastor. Dahil after po nito, hindi na po natin magagawa yan. Hindi na po natin mauulit tong oras po na ito. So, ayun, maraming salamat po. And siguro po may time pa naman tayo, actually mahaba pa yung time. May gagawin po tayo as part of our program tonight. Kung kahapon, sino pinakakatanda nung ginawa natin kahapon po? Diba nagbigay tayo ng something na mamimiss mo about kay Pastor. Naalala niyo po ba yun? So, pumili ako ng mga iilan ng mga members. And sinabi po nila kung ano yung mga bagay na mamimiss nila tungkol po sa ating pastor. Ngayong gabi naman, nag-isip ako kanina kung ano yung pwede naman nating banggitin. And siguro po, sa gabi pong ito, isipin naman natin kung ano po yung linya na hindi po natin makakalimutan na galing po kay pastor. Bibigyan ko po kayo ng 1 minuto para mag-isip. And then, pipili ulit ako kung sino po yung nais na magbigay. So, ito yung, siguro hindi lang favorite line, kung ano talaga yung line ni Pastor, especially when he preach, kung ano po yung tumatak po sa inyo pong mga isipan. Kapag nagsasalita po si Pastor dito, or even kapag kausap niyo po si Pastor, kapag nangangamusta siya. So, ano yung line, or ano yung linya na hindi mo makakalimutang sinabi ni Pastor? Sige po, umpisahan na natin. Yung tumatak sa akin yung lagi niyang sinasabi, especially sa giving, little is much when God is in it. Amen. Ngayon pa lang po, namimiss ko na yung line na yun, Sister Glo. Sino ba po ang gustong magbigay po? What's your favorite line po na laging binabanggit ng ating pastor? Sino pa po on this side? Brother Sandy. Lagi niya sinasabi sa akin, tsaka pag nag-uusap kami, pag mag-serve ka sa Panginoon with all your heart. With all your heart. Amen. Thank you very much, Brother Sandy. Dito po, side na to. Brother Mac, ikaw. Wala pa? Hindi line eh, pero every preaching talaga lagi kong natandaan yung tawag dito, yung tanggapin yung Panginoon. Yan. Laging may gospel sa preaching. Amen. Thank you, Brother Mac. Sige po. Karya. Ang palagi niyang sinasabi, magpagamit kayo sa Panginoon. So, hindi niya
hahayaan na ang bawat isa, especially yung mga men, kailangan gamitin nila whatever talents they have for the glory of God. Tashar. Lagi niya sinasabi, hello! Are you happy today? Yun yung parang greetings niya every morning pag nag-start yung natin service. Hello, church. Amen. Yung dalawa pong yan talaga yung combo eh. Asan na yung mga taga-Tondo? Amen. Tatay nanay. Minsan naman, hindi ko sa kanya malimutan ang bukang bibig niya, siya'y gwapo. Wow. Amen. Yung sabi niya, mag-imin naman kayo. Di ba? Napakahirap natin mag-imin eh. Di ba? Inaano tayo ni Pastor, mag-imin naman kayo. Inagaw na sa atin yung imin ng ibang relihiyon. So mag-amen naman kayo. Church, amen? Amen. Sige po. Sino po? Sige, Nanay Angelita. Marami akong kasalanan kay Pastor eh. Huli, bagay, sinabi niya naman sa akin. Nay, sabi niya, totoo naman yung sinabi mo. Kaya nga, Pastor, hindi ko po kayo makakalimutan. Marami pong salamat. Yung sinabi mo sa akin, basta lagi ka dito sa church, ha? Opo, Pastor. Yun lang. Amen. Thank you so much po, Nanay Angelita. Brother Ivan. Lagi na sinasabi niya sa akin, ano to, save ka na? Kaya ba naninigurado lang? Dito naman po, sa side na to, tawagin niyo lang po ako pag gusto niyo magbahagi po. Sige po. Sister Edna, Sister Eddie. Sister Edna yung may talent. Palagi po niya sinasabi, yung magbigay tayo sa mission. Kasi mahal niya yung mission eh. Of course, mission is in the very heart po ng ating pastor. Sino po dito sa side, Brother Eden? Palagi niyang, most of the time na we mention niya na we are not worthy of His love, but still He gave up His life for you and me, for us. Ayan din po yung lagi nasa line ng ating pastor. Sige po. Huwag kalimutan ng legacy. Yun ang lagi niya sinasabi. Amen. Thank you very much po. Legacy, importante po talaga sa ating pastor. Sino pa po? On my left side po. Sige po, dito sa likod. Unahin muna natin itong mga nandito. Si Kyle muna. Kyle, ikaw, anong linya ni pastor hindi mo makakalimutan? Sa akin, every birthday or may binibigay tayo sa kanya, sinasabi niya, pinaka-gusto niya talaga yung faithfulness ng bawat isa. Ay yung one thing na gusto niya. Uy, ikaw muna. Wait. Ano ba? Yung ubo niya. Yung pag nag-preaching things like yung sinasabi na you can't give without loving, but you can't love without giving. Sa akin, hindi siya yung laging sinasabi ni pastor. Pero tumatakto kapag nagpipreach siya about blessings. Sinasabi niya na subukan niya yung Panginoon. Ayun, personally challenged niya. Kaya pangit tayo sa akin. Sa bahay pagalit siya. Lumayan kayo. Tsaka yung pagtawag niya sa sa nickname ko. Secret na lang yun. Kaya Pat, ikaw, anong linya ni pastor hindi mo makakalimutan? Umuwi ka pa. Thank you so much po. Meron na po ba? Ito, isa to sa mga naging close talaga ni pastor. Brother V. Ang hindi ko
ko lang malimutan pagka nagpipreach si Pastor na huwag kayong magagalit kung kayo tinatamaan ng aking mga salita. Dahil yan ay para sa inyo. Yun lang yung lagi ko narinig sa kanya. Kaya minsan lagi ako may tama Hindi na nga lang ako nakipo. Kasi kasalanan ko Kaya nagpapasalamat ako kay Pastor. At ako lahat ng salita niya, binopolchak niya ako. Lalo pagka nung una pa lang na hindi pa ako active dito na nakikita ko siya. Talagang yung sigarilyo ko hanggang sa mapasok yung kamay ko maitago ko lang, yun pala nakita na niya ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos at kay Pastor. Salamat po, Brother Vic. Meron pa ho ba na gustong magbahagi po? Pastor Naval, ikaw, may naaalala ka ba or favorite line? Siya lang daw yung na mahirap. Siya lang daw po yung na mahirap. Okay. Pastor, ikaw talaga. Baka nga ikaw yung nasa mansion na ngayon. Sino ba po nais magbigay? Taas nyo lang po yung kamay nyo, ha? Brother RM. Sa akin yung pag meron tayong mga special projects sa church natin. Lagi niyang pinapaalala sa atin na for with God, nothing shall be impossible. Amen. So, meron pa ayun sa banda doon. Last na po. Dito sa area po na ito. Lagi na sinasabi tuwing umaga, walang ibang pogi, kundi siya lang. Church, do you agree? Walang pogi, wala na po ibang mas popogi pa sa ating pastor. Very Fred? Sa akin, lagi niya sinasabi sa akin na basta kung ano mangyari, huwag iwanan yung ministry. Kasi yun ang nakikita niya sa akin. Simula nung, alam niyo na, na ibang bansa. Lagi niya sinasabi sa akin. Thank you so much po, Brother Freddy. Ito naman po, yung ate naman po ng ating mahal na pastor. Actually, ate lang tawag niya sa akin. Pero bunso po akong kapatid. Wala akong maalala. Pero lagi siyang nagsasabi na maski ang estado niya sa buhay, please be faithful to the Lord. Amen. Thank you very much po. And of course, for the last one po, pinakamamahal ng misis po ng ating pastor. Tashain, ano po yung paboritong linya niyo po, Pastor Tan? Sinabi na lahat, tama yung mga sinabi nila. Kaya isa lang na yung hello, yung ganon. Kaya yung sinabi nila lahat, yun ang palagi natin naaalala sa kanya. Thank you. Meron pa daw. Ano po? Ano pa yun? Lagi niya sinasabi, ang maganda kong misis. Am I become your enemy because I tell you the truth? Wow. Amen. So, ayun po, maraming salamat po sa lahat ng nagbigay ng mga linya po na iyan. Ayan po yung mga lines na kahit, alam niyo yun, kahit i-replicate natin or kahit i-imitate natin, hindi natin magagaya. Lalo yung hello ni Pastor. Siya lang po yung kayang gumawa ng husky pa yung boses. So, mamimiss natin yan kay Pastor, pero talaga namang yung mga lines po na yan, especially yung mga sinabi po ng iba, yung mga lines na hindi lang basta linya, kundi may mensahe po, nawa po hindi yan mawala sa atin pong mga puso. So, ayun lamang po, maraming salamat, at ngayon po, tawagin po ulit ang ating song leader. Aawit po tayo ng isang awitin, and after po nito ay makarinig po tayo ng isang tanong bilang. Brother Rita. Alright, let's all stand please. Let's sing Each Step I Take. Okay, on the first verse. Each
step I take. On the first verse, sing. Each step I take, my Savior goes before me, and with His loving hand, He leads the way. And with His strength, I whisper, I adore Thee. Oh, what joy to walk with Him each day. Everybody sing. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me on the second verse. At times I feel my faith begin to waver. When up ahead I see a chasm wide, it's then I turn and look up to my Savior. I am strong when He is by my side. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on until someday the last step will be taken. Each step I take, just on the last verse. I trust in God, no matter come what may, for life eternal is in His hand. He holds the keys that open up the way, that will lead me to the promised land. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. Manatili po tayo nakatayo. Tawagin ko si Brother Mac to get our offering tonight. Tayo po yung at manalangin. Dakilang Ama, salamat po muli Panginoon sa pagkakataong ito na muli mo kami dinalit Panginoon upang papurihan kayo Panginoon at bigyang pasasalamat ang aming mahal na pastor. I'm praying Lord God sa gabi nito patuloy kayo po yung kumilos, mag-comfort Panginoon lalo-lalo na sa mga family na naiwan Panginoon. I'm praying Lord God na patuloy yung strength Lord God na ibigay niyo sa kanila Panginoon. And I'm praying din na sa aming pagbibigay, patuloy nga po ay kayo po yung mag-bless, Lord God, sa mga inyong anak na patuloy na sumusuporta sa inyong gawain. Naway patuloy niyong i-enable, Panginoon, yung bawat isa na kung saan ay whether lahat ng binibigay namin ay para lang sa inyo, Panginoon. And pray sa aming offering, kayo po nawa mag-bless dito. And patawad din po, Panginoon, sa mga pagkukulang. In Jesus' name I pray. Amen.
Amen. Thank you very much for that heartwarming video presentation. And of course, to warm our hearts even more, tawagin ko po ang men department to render their special number for tonight. Amen. Salamat po sa ating men department for rendering the wonderful song. Tunay nga po na ang prayer po ng bawat isa, even ng ating pastor, is as we grow old sa ating buhay bilang Kristiyano, sana po ay mas lumalapit po tayo sa ating Panginoon. At before we hear our message for tonight, tawagin ko muna ang ating choir to render their song para po sa bawat isa, especially po para sa ating Panginoon.
Amen. Salamat choir for the wonderful song, Be Strong in the Lord. At ngayon po, I hope our hearts and our minds are ready sa pakikinig po ng salita ng ating Panginoon. Hayaan po natin ng salita po ng Panginoon ay ang siyang magbigay ng comfort sa atin, sa bawat isa sa gabi pong ito. That's why, handa po natin ang ating isipan as we hear our message tonight. Tawagin ko po si Pastor Randy Naval to give a message of God. Magandang gabi po sa ating lahat. Siguro kung tatandaan ko po ang ating pastor ay isang bagay ang hindi ko malilimutan sa kanya. Yung kanyang halakhap. Maraming times na nagsasama kami, especially nung nakaraang year ay nandun kami sa reunion namin sa Tacloban, talagang walang ginawa kundi magtawanan. Kaya pag present si Pastor Tan, sigurado hindi ka malulungkot. At alam natin lahat yan, tatawa kayo, tatawa. At ako po ay nalulungkot nang malaman ko po. Actually, it was 6 a.m. in the morning after my devotion. Nabasa ko doon sa page namin sa Cornerstone. Yun yung page ng mga Christian sa Tacloban. Nabalitaan ko na wala na po si Pastor Tan. Kami po ay nalulungkot dahil this coming June is si Pastor Tan po yung aming speaker. Nakahanda na pong lahat. Talagang the members also excited na makita siya kasi ilan lang yung sinama ko dito at ilan lang din ang nakita siya ng personal. At yun, nalungkot kami. Kaya sabi ko, hindi ko po parang sabi ko nga sa wife ko na wala pa akong naiisip kung sino yung magiging speaker natin. Kasi the plan talagang at tapos nag-iisip na rin ako, ano kaya ang ireregalo ko kay Pastor Tan, nag-iisip na rin ako, ano kaya bibigay ko rin kay Ate Shine. Kasi sila kasi yung pamilya na ito talagang hindi dito lang sa Tacloban, kami nila Manaidet, the family of Arsenio. Magkakilala na kami. Kumbaga, we are close family, mga magulang ko, kilala rin nila. Kaya talagang hindi na rin iba, no? Kaya naalala ko ako honestly speaking, hindi pa ako magiging hypocrite sa lahat. Nung nandito pa ako, young people pa ako, talagang nagpapasaway talaga ako minsan kay Pastor Tan. Siguro isa ako sa mga nag-contribute ng kanyang mga stress. Okay. Pero palagi siya nagbibigay ng encouraging words sa akin. Until such time na pumunta ako dito, kasi nagpastor na ako noon, at nafe-feel ko yung burden ng isang pastor, yung hirap ng isang pastor. Kaya nang nakita kami ulit, sabi niya, praise God, yung pastor ka na. That's the time na nag-sorry ako sa kanya. Sabi ko, Pastor, hindi ko lang isa-isahin. Basta sorry. Kasi doon ko na-realize na talagang andun siya sa kanyang mga members, kaya sa atin. Kaya alam niyo, kung may mga pastors dito, may mga members of the church, malay niyo po yung pastor niyo. Kasi sila lang yung nag-pray-pray sa inyo eh. Tulad ko, talaga yung mga members ko, there are times na talagang hindi niyo nakikita yung luha namin. Secret lang. Tingin niyo sa amin, parang okay lang. Kasi hindi kami pwedeng magpakita ng kalungkutan o weakness. Tingin nyo palagi sa amin strong. And there are times na may gusto kong may kausap, pero wala akong makausap. Kasi yung mga problema namin, hindi naman kaya nyo ma-relate. Kaya naghahanap kami ng outlet. Kaya naalala ko palagi si Pastor Tan, sabi ko, marami akong mga pagkukulang din kay Pastor Tan. Ayan, sabihin ko sa inyo yan sa buhay ko. Kaya sa ulitin ko, nang magkita kami talagang
Yun lang, nasabi ko, Pastor Dan, sorry sa mga pagpapasaway ko. And siguro sa atin din lahat, pero naman ang church eh. Hindi naman ang church perfect eh. Wala namang perfectong church. Lahat naman ng church, meron dyan sumusuporta talagang at sila nagpapasaya sa pastor. Meron naman din talagang nagpapasaway sa pastor. I'm praying na sana bilang mga Kristyano ay doon tayo sa hindi nagpapasaway. Magbago tayo, ayusin natin yung ating buhay. Kasi yun lang naman ang mga wish ng pastor. Iisa lang ang wish namin eh. Kasi ako nang mapunta ko sa ministry, wala akong winish sa aking buhay, na, lalo na yung mga kabataan, aking ilagaan. At ang iba ngayon ay naging mga young professional, iba ay nagpapastor na, nag-aaral na sa Bible School, iba graduating na, pupunta na sa mission. Wala akong ibang palaging pinag-pray, kundi makita ko sila na lumalaki, nagtatapat sa Panginoon. Makita ko sila, kasi yun ang aming joy. Bilang mga pastor, yun ang aming joy. And I know the same kay Pastor Tan. Ang kanyang joy ay makita niya yung mga membro niya na talagang nagmamature, naglilingkod sa Panginoon. Andyan sila sa Panginoon. Kasi palagi ang nasa isip namin, kapag humiwala yung isang tupa at nawawala sa church, ando palagi yung danger. Kaya kami natutuwa pag yung isang Kristyano ay nagmamature at nakikita namin na naglilingkod sa ating Panginoon. Siguro, hindi ko na po sasabihin kung anong mga namin ni Pastor Tan, yung mga... So, isa lang talagang hindi ko malilipunan dyan na senaryo nung ako po I think I was 20 years old at time. Nagbabaha pa yan dyan eh, yung dito pa tayo. Doon pa kami nakatira sa Mendoza compound. Isang bagay, alam ko kasi yun, pag bagyo, sabi ni Mrs., ba't ka pupunta? Lakas-lakas na hangin. Hindi. Si Pastor, kawawa yung family ni Pastor. So may one time na nilikas na yata sila Ate Shai. Nalilit pa yan sila Leslie, sila Paul. Pinataas na. Sabi nasa si Pastor, andoon sa loob. Kaya, nandito na yung tubig. Sabi ko, Pastor, labas na tayo. Hindi, patong tayo dito. Naalala ko pa yun, yung kailang puting doon kami pumatong. Yung parang puti doon sa may kainan, may lababo sila doon. Nakapatong kami. Siyempre ako bata pa, medyo lang ako. Pero nakikita ko sa kanya yung lungkot at luha kasi nakikita niya, yung aming kama lumulutang, yung aming aparador lumulutang, lahat naglulutangan eh. Alam din kaya Ariel yan, yung mga matatagal na dito. So, nakikita ko yung luha ng isang lingkod ng Diyos, yung hirap at sakripisyo niya, lalo na sa ministry na ito. Talaga andun ang sacrifice ni Pastor Tan. Halos buhay niya ay talagang binigay niya dito sa ministry na ito. At alam ko yan dahil halos hindi man kami, pero pagpunta ko dito, doon pa kami sa may, ano ba yung eskwela na dyan? St. Francis. Alam ko yan. Kasi dyan ako nagsimpa noon. Kaya, lahat yan. Lahat yan mamimiss natin kay Pastor Tan. Ang mamimiss ko lang palagi pagpupunta ko dito is, kasi pag pumunta ko dyan, niyayaya ako magkape. Tuwing umaga. Wala na magyayaya na sa akin magkape. Ewan ko kung sino magyayaya. Okay? Pagpupunta ako dito tuwing umaga. Hindi ko na po tatagalan para gusto ko lang magbigay ng encouragement sa ating lahat. Tayo po tumayo at buksan po natin ang ating mga Bible to the book of 1 Thessalonians. Sorry pala. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 to 18. Babasahin ko lang po ito at sundan nyo lang ako sa inyong mga mata. Pray without ceasing. In
give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Let us pray. Most gracious and loving Father, we thank you, God, sa gabi ito. Mahirap sa aming Panginoon na mawala sa piling namin, Panginoon, ang isang tao na nagmahal sa amin. Nag-alaga sa amin, Panginoon, na kami ay matuto, kami ay lumago sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa buhay ni Pastor Tan. Kung sa'yo pinigay mo sa amin para kami alagaan, Panginoon. And I pray, O Lord, na itong mensaheng ito ay maging encouragement sa amin, Panginoon, na nandito ka. Na patuloy kami maglingkod na may katapatan sa iyo. Na lahat ito, Panginoon, ay dinadalangin sa madalas na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po ng chapter 18, in everything, give thanks. But reality of life, mga kapatid, especially po mga kapatid sa loved ones ni Pastor Tan, mahirap po sambitin yun. Maaari tayo nandito, but doon sa immediate family ni Pastor Tan, parang minsan mahirap yun. Especially po sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Mahirap po yun. Isipin nyo ang isang tahanan na nawalan ng haligi. Sabi nga nila, ang tatay ay haligi ng tahanan. At hindi lang po haligi, mga kapatid. Isa sa mga figure po ng father, mga kapatid, is security. That every time yung ating mga anak ay may takot, unang lalapitan nila ang kanilang tatay for security. Mahirap po yan na sitwasyon. Mahirap po yan para sa mga mahal sa buhay ni Pastor Tan. Darating po yung time, siguro ngayon, nandito tayo, kino-comfort natin sila. But reality, after this, mapunta na si Pastor Tan kung saan natin siya dadalhin. Darating ang time na yung longing ng mga anak ay kanila yan mararamdaman. Especially yung mga moment na kailangan nilang tatay nila. Siguro ang palagi nilang masasabi, I wish andito pa si Papa. Kasi nung nandito si Papa, yung mga bagay nito, nandun siya para sa akin. Lahat yun mamimiss. Kahit tayo. Okay? Sa ibang mga Kristyano na nawalan din ng mga mahal sa buhay. Ako rin, nawalan ako umaga kami ng walang tatay. At there are times na sinasabi ko, I wish buhay pa si tatay. At mararamdaman niya ng mga mahal sa buhay ni Pastor Tan sa kanyang mga kapatid, kung gaano siya kuya o kapatid sa kanila. Ay reality of life talagang tutulo ang buhay natin. Because of that situation na mamimiss natin siya. At ganoon din sa mga anak ni Pastor Tan, talagang mamimiss nila ang kanilang tatay sa kanilang buhay. Kaya dito po sa 1 Thessalonians, sabi po ni Apostle Paul, pray without ceasing. Kasi kung tayo lang, mga problema darating sa ating buhay, tulad nito, may mga grief na nangyayari, may sorrow, dahil nawala nga yung kailang haligi ng tahanan. At sa atin din, bilang mga Kristiyano. Kung tayo lang ang sarili lang natin ang ating aasahan. Lahat ng bagay na ito ay mahirap. Pero sabi ng ni Paul sa atin, pray without ceasing. Sinasabi ni Paul, lumapit tayo sa Panginoon. Kasi siya magko-comfort sa atin. Kasi kung tayo lang, hindi natin kakayanin. Kaya sabi ni Paul, this is the will of God, that you need to pray.
Kasi yun ang magpapatibay sa atin. Sa kalungkutan na yan, sa mga problema natin, we need to pray. Kasi kailangan natin ang ating Panginoon sa mga times na yan, sa ating mga kalungkutan, sa ating mga problema. At dito po sa Thessalonians, hindi ko lang po ito itatake lahat. May 5 issue po dito si Paul na diniscuss after na si Timothy ay nagbalita sa kanya kasi about the ano nangyayari na sa Thessalonica. Pinapunta niya si Timothy dito, tingnan mo doon kung ano nangyari kasi iniwanan nila ito, I think mga sa Acts 17, mga 3 weeks lang sila doon. Kaya si Paul nag-worry siya, ano kaya nangyari doon sa mga Kristiyano sa Thessalonica. Kaya pinapunta niya si Timothy and then nalaman ito ni Timothy at in-address lahat ni Paul yung mga issue dito. At hindi ko na po yung lahat itatakil but ay isa sa pinakamahalaga na makita po natin sa 1 Thessalonians yung binigay na comforting words ni Apostle Pablo sa mga Kristiyano sa Thessalonica. Nagbigay siya ng comforting words kasi itong mga Kristiyano na ito, nag-worried sila. Ano na kaya ang mangyayari sa aming mga mahal sa buhay kung dumating ang Panginoon? Isa yan sa kanilang mga argumento. Paano yung mga namatay namin na mahal sa buhay, na mga anak ng Diyos? Anong mangyayari sa kanila pagdating ng ating Panginoon? Kawawa naman sila. Isa yan sa mga issue na binigay ni Apostle Pablo. Kaya sa 1 Thessalonians 4:13, dito nagbigay ng comforting words si Apostle Pablo sa mga Thessalonica. Talagang diniscuss niya ito, and this is what will happen sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay na kumilala sa Panginoon pagdating ng araw nito. Kaya sabi ni Paul sa kanyang sulat sa verse 13, chapter 4, verse 13, "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep." Sinabi ni Paul, huwag kayong maging ignorant, huwag kayong maging uninformed sa mga mahal nyo sa buhay na namatay. Huwag kayong maging ignorant. Alam natin kung lahat tayo ay mga Kristiyano ngayon, alam natin kung saan pupunta yung ating kaluluwa pag tayo ay namatay. That is our comfort. That is our security. That yung bang pag ikay Kristiyano, alam mo kung saan pupunta ang kaluluwa mo. Andun yung tapang. Andun yung strength mo na alam ko, Kristiyano ko, every time na mawala ako dito sa mundo, alam ko saan ako pupunta. And that is reality. Lahat naman talaga tayo mamamatay. Wala pong hindi mamamatay sa mundo. Siguro, sabi nila, magkakaiba-iba lang yung process ng ating kamatayan. Si Pastor Tan namatay doon sa inatake siya. Sa atin, iba-iba. Pwede sa atin ay madisgrasya, wala. But darating tayo dito lahat. Walang exempted dyan. At hindi tayo maging ignorant dyan sa mga bagay na yan. At tayo mga Kristiyano, magandahan sa atin, alam natin kung saan tayo pupunta. At yan din ang preach ni Apostle Pablo sa kanila. Doon sa mga taga-Thessalonica, nang sila'y pupunta. Kung anong mangyayari sa kanila pag sila ay namatay. Kaya ang iba dito, naghihintay sa coming ng Panginoon, ang iba naging loto, naghihintay na lang. Isa yan sa mga nirebuke ni Apostle Pablo sa mga Kristiyano sa Thessalonica. At kung tayo lahat ng mga testimony dito, pakikinggan natin, we know na talagang masaya si Pastor Tando kung nasaan siya. Kaya nga sinabi ni Apostle Pablo, "For to me to live is Christ, and to die is gain." Bakit kapag kinabangan, sinabi ni Apostle Pablo,
Kasi mga kapatid, nakita na ni Apostle Pablo yung glory ng Panginoon. Nakita niya yun, 3 lang sila nakakita niyan. Nakita niya kung ano meron dun sa langit. Kaya alam niya na kung mawawala siya dito, maganda ang pupuntahan niya. Pero tayo, hindi natin nakita yun. But Apostle Paul, kaya nasasabi niya yung courage na yun. For to me to live is Christ and to die is gain. Ang kamatayan, ang kapakinabangan dahil nakita niya kung ano ang meron doon sa langit. The glory beyond compare sa ating lahat, mga anak ng Diyos. Kasi siguro kung kagaya tayo ni Paul, binigyan tayo ng pagkakataon, makita kung ano nandun sa langit. The same word na ating bibigkasin. Okay lang, mamatay na ako kasi mas maganda yung pupunta ko doon. Kaya, we know na si Pastor Tan nandun yan, masaya kayo yan. Kaya sabi ni Apostle Pablo dito sa verse 13 that you sorrow na. Okay, malungkot. Hindi kagaya doon sa mga iba na walang Kristo sa kanilang buhay. Kasi iba ang grieve, ang sorrow ng mga unbeliever. Iba yung sorrow natin. Pagdating sa lamay, marami na ako napuntahan lamay. Pagdating sa Kristiyano, talagang maganda ang hindi ako nagpipigil ng salita. Kasi sa mga unbelievers, pag magsabi ka, nagpapasalamat ka, magagalit sila sa iyo. Pero dito talagang andun yung ating joy. Alam natin kung saan pupunta kung nga saan si Pastor Tan ngayon. Kaya tayo po ay, sa ating buhay, tayo po ay, ano yung ating joy? Masaya na siya dun eh. Tayo ngayon dito yung natira, tayo ngayon ang talagang raranasin pa natin yung hirap. Kaya sabi ni Paul, sa verse 13, that ye sorrow not. Kasi ang sorrow natin, may hope. Yan ang katotohanan. Yung mga unbelievers, wala po silang hope. Tayo po may pag-asa. In verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which asleep in Jesus will God bring with him. For if we believe that Jesus died and rose again, that is our foundation, Christians. That's the foundation of our faith. To the finished work of the Lord Jesus Christ, tayo mga anak ng Diyos, is our foundation sa ating faith. Sinasabi ni Paul, if we believe that Jesus died and rose again, even so then also which asleep in Jesus will God bring with him. Yung mga Kristiyanong namatay, darating araw isasama ng Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sleep lang eh. Okay? Isa sa mga komentary na tingnan ko, ang sleep mga kapatid is a process lang ng pagpapahinga. Natutulog lang. Nagpahinga lang si Pastor Tan doon sa mga problema, doon sa mga sorrow. At balang darating ang araw siya gigising. Sleep lang. Hindi dead. In verse 15, for this we say unto you by the word of the Lord. Nakikita po natin yung talagang strong assurance na binibigay ni Apostle Pablo. Sabi niya, for this we say unto you by the word of the Lord. Sinasabi ko, hindi ito galing sa aking salita, sa aking bibig, kundi itong sinasabi ko ay nanggaling sa ating Panginoon. Okay? That is our assurance. Yan po yung magbibigay sa atin ng comfort sa ating lahat. Na balang araw, makikita ulit natin si Pastor Tan. Balang araw, pag dumating din tayo dito, at hindi pa dumating ang Panginoon, inabutan tayo ng kamatayan, alam natin kung saan pupunta ang ating kaluluwa, at alam natin na makakapiling natin ang ating Panginoon. That is our assurance, mga kapatid. For this we say unto you by the word of the Lord,
that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Tingnan po mga kapatid, yung word na prevent yan mga kapatid, pag tinignan nyo yan sa original language, ang word yan ay kitano, means to have a right. Okay? To have a right. Kung ating itong titingnan sa mas malawak na pagtingin, na to have a right, dapat sa isang sitwasyon, parang iisipin lang natin na si Pastor Tan nagbakasyon. Okay? Sa atin ngayon, na mga mahal sa buhay, sa atin na nagmamahal sa kay Pastor Tan, iisipin lang natin na nagbakasyon siya. At darating ang araw na siya ay makikita natin. Okay? Ganun po yung ibig sabihin dito, to have a right. Parang meron tayong isang mahal sa buhay na nag-abroad at ilang taon siya sa ibang bansa at alam natin na magbabakasyon siya. Darating siya. So, yan po yung sinasabi dyan sa prevent. Na babalik si Pastor Tan, may ayakap natin, makikita natin ang ating Pastor Tan. Pero hindi na siguro sa kanyang katawan. Kasi ang katawan niya ay perfect body. Gwapo na siya doon, Ate Shine. Lalo ka na may in love kay Pastor Tan. Lalo magbibuild yung love niya, Ate Shine. Gwapo na yan siya. Hindi na yung ganyan katawan. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Mauuna silang mabubuhay. Hindi natin alam kung anong kaganapan na yon, but yung kaganapan na yan, darating ang araw na yung ating soul at ating body ay muli mag-join. Silang mauna doon. Silang mauna doon. The dead in Christ shall rise first. Kung ano man yung event na yan, napaka-gray area yan. Kung anong kaganapan yan. But one thing for sure, yung Diyos na lumikha sa atin, wala pong imposible sa Kanya. Kung tayo ay alikabok, hiningaan at naging living soul, wala pong imposible sa Diyos. Kung kahit yung mga dust nyo ay nagkalat na sa anumang ilog na yan, for with God, nothing shall be impossible. Tandaan nyo palagi yan, kung paano ang ginawa ng tao ang Diyos, ay darating ang araw na yan sa atin. Verse 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be. We ever be with the Lord. Mauna sila. Kaya sasalubungin tayo ni Pastor Tan. Okay? Pag nilalim niyo yung pagtingin nito mga kapatid, yung mga nauna sa atin, na mga mahal natin sa buhay na Kristiyan, nasa lugar na sila kung saan tayo dapat disdain. Kasi itong mundong ito, hindi ito yung lugar natin bilang mga Kristiyano. Saan ba totoong lugar natin? Doon sa langit. Kaya yung mga Kristiyanong namatay, sila nauna doon. Kaya pagdating ng araw na ito, sila sasalubong sa atin. Itong ating mga mahal sa buhay, what a joy that will be. Halik kayo, maganda dito. Halik kayo, mga kapatid ko, maganda dito. Kaya pagdating po sa verse 18, sabi ni Apostle Pablo, wherefore or therefore, nag-conclude siya dito comfort one another with this word. Ano yung this yan?
yung mga bagay na yan na mangyayari sa atin. Kaya, hindi tayo malungkot, mga kapatid. Mas okay si Pastor Dan doon. And he is praying for us today. Okay siya doon. Yan yung comforting words na binigay sa atin ng ating Panginoon. From the very Word of God, hindi lang sa sinabi ni Apostle Pablo. Kaya bilang mga, this is my encouragement, Christians, na palagi ko sinasabi, nag-uusap kami na ninyang Nets doon sa baba. At sinasabi ko, malapit na siguro dumating ang Panginoon. You try to see yung ating mundo, para sa akin, malapit na dumating ang Panginoon kasi isa sa mga nakikita kong time is that yung immorality ay nagiging rampant, the homosexuality ay nagiging rampant. At isa sa mga sign na nakikita natin during the old times kung paano ginugunan ng Panginoon ang mundo. During the time of Lot, sa time ni Noah, nakikita natin yung mga bagay na yan na unti-unti nakikita natin. Kaya, alam niyo, Christians, may encouragement sa inyo, sa ating lahat, para tayo mga anak ng Diyos. May kanya-kanya tayong mga responsibilidad, may kanya-kanya tayong gagawin. Sabi ko sa mga last time na nag-preach ako dito, na ang pinakamagandang buhay, mga kapatid, the most meaningful life ng isang Kristiyano ay masunod yung purpose ng Panginoon sa kanyang buhay. That's the most meaningful life na ating ilalagi sa mundo ito. Na bawat isa sa atin nasunod ang kalooban ng Panginoon sa ating lahat. Yan dapat ang heart ng isang Kristiyano. Kasi nowadays, marami pong mga Kristiyano na they think, mahaba pa ang kailang buhay. Hindi natin alam ang ating buhay. Hindi natin alam kung galing dito, hindi natin alam kung makauwi pa tayo sa atin. Hindi natin alam bukas kung gigising pa tayo. Diba? Lahat tayo ay nandito, lahat tayo gigising bukas. Tandaan niyo, Christians, lahat yan ay sa biyaya ng ating Panginoon. Kung makauwi kayo sa bahay ng ligtas, sa biyaya ng Panginoon. That's all by the grace of God. Makauwi tayo. Kaya, tandaan niyo, Christians, ang dapat natin gawin, talagang sundin natin, gawin natin yung purpose ng Panginoon sa ating mga buhay. Huwag tayo yung naging relax lang. At sabi ko nga minsan, yung aking anak ay nag-preach. Sabi niya, in-invite siyang speaker doon sa isang church. Sabi niya, alam niyo, minsan, ang mga Kristiyano, pag maglingkod sa Diyos, parang baliwala lang. Sabi niya, kasi minsan, yung mga Kristiyano, hindi nila nakikita yung bigat nung kanilang salvation. Kaya minsan, ang ginagawa nila, relax. Pero alam niyo, Christians, kung maintindihan niyo yung weight ng ating kaligtasan, maunawaan niya ng lahat ng bawat Kristiyano, hindi tayo magpapais-isi sa paglilingkod sa Panginoon. Tandaan natin, Christians, buhay ang kapalit. Namatay si Kristo para sa atin. Na sana yung gratitude natin, tumbasan natin sa bigat ng ginawa ni Kristo para sa atin. At mamuhay tayo. We walk, kaya nga sabi sa chapter 4, verse 1, Furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us, how ye ought to walk and to please God. Sana, Christian, yan ang ating heart. Na habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, andun yung ating heart, I want to please you, Lord, in my life.
I want to please you sa lahat ng aking gagawin. I think dalawa lang kaming pastor dito, ni Pastor Richard. Hindi pa lang may mga pastor pa dito. Ano si Pastor Richie? Alam nyo, lahat po ng pastor, sabi ko nga kanina, iisa lang talaga ang aming heart. Lahat ng mga members namin, lahat ng mga tupa namin, maglingkod na may katapatan sa Panginoon. And that is the same word. And that is the wish of your pastor time sa inyong lahat. Na maglingkod kayo na may katapatan sa Panginoon. Dahil kung nasaan man siya, masaya siya. Bakit? Nakita niya yung mga taong inalagaan niya, yung mga tupang inalagaan niya, naglilingkod na may katapatan sa ating Panginoon. Kahit wala na si pastor, but yung kanyang habiling, yung kanyang message sa ating lahat, always, magtapat tayo sa Panginoon. Tayo ito ngayon, Christians, tayo ito'y marami. Most gracious and loving Father, we thank you, O God, sa may clean mensahe, Panginoon, na nag-comfort sa amin. This time, O God, andun na aming grief, ang aming sorrow, dahil nawala na po si Pastor Tan sa amin, na palagi nagpapalakas sa amin, Panginoon. But we know, O God, na nandyan ka sa aming mga buhay. At patuloy kami, O God, na humingi ng comfort sa inyo. Patuloy kami, O God, na manalangin sa inyo, Panginoon. Dahil yun po yung command Diyos sa aming mga buhay, Panginoon. Na palagi kaming lumapit sa inyo, Panginoon, sa araw-araw ng aming ginagawa. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming dinadalangin sa mabilis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you very much, Pastor Randy Naval, for that wonderful message. Malapit na po ang pagdating ng muli ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa po sa kanyang muling pagbalik, hindi niya po tayo matagpuan na kung ano po yung ginagawa natin. Hindi matagpuan niya po tayo nagtatapat sa ating pong Panginoon. At again, thank you so much. Ngayon po, hilingin ko ulit ang ating song leader to lead our closing song. After po nito, hilingin ko po si Pastor Richard para po pangunahan ng ating pangwakas na panalangin. Privacy. Alright, let's all stand please and let's sing Living for Jesus. Living for, sing, living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted. This is the pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, oh Christ, for Thee. On the second verse, living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call. While all is
myself to thee, for thou is thy atonement, didst give thyself for me. I owe no other master, my heart shall be thy throne. My life I give is for to live, O Christ, for thee alone. Okay, tayo po'y manalangin pangungas sa gabi ito. Let us bow our head, close our eyes. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagdiriwang sa buhay ng Pastor Paternotan. Salamat po sa kanyang legacy na iiwan sa bawat miyembro ng simbahan ito. Salamat po sa buhay na isinugo, pinagamit. Even sa kanya pong paglisan, there's a lot to learn from what he has done of your command. Salamat po, Panginoon, sa bawat miyembro na nagmamahal, higit sa pamilya, na naghahanap po ng comfort. Wala pong ibang makakapong-comfort sa amin, maliban po sa Banal Espiritu na siya po binigay niya sa bawat isa po sa amin. And even words is not enough, but the presence of the Holy Spirit is enough to comfort us. Salamat, Panginoon, ang kamatayan ng isa pong anak ng Diyos ay hindi po katapusan. Bagkus ito po ay kama lamang, at ang buhay po namin ay magpapatuloy sa kabilang buhay, kapiling ng Panginoon. Salamat po, Diyos. Alam po namin na kung si Pastor Tan po ang tatanungin kung gusto niyo pang bumalik dito, hindi niya na po pipiliin pang bumalik, sapagkat is in a place of all comfort, sapagkat kasama niya na po ang Panginoon sa pagkakataon ito. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay. Salamat po sa mga turo na kanya pong iniwan sa bawat miyembro. Naway ito po ay magtumimo sa puso ng bawat isa at sila po ay mahamon na magpatuloy ipagamit sabagat balang araw there will be a grand reunion. There will be a rewarding sa pagtatapos ng aming bubuhay. Salamat po at muli po dalangin ko po ang inyong pong comfort sa naulila ng mahal namin Pastor, naway hindi po masayang ang kanya pong mga salitang iniwan. Sila po ay magpatuloy, sila po ay magpakalakas sa inyong pong biyaya. At sa gabi ito, sa aming pong pansamantalang pag-iwa-hiwalay, ingatan niyo po kami. Kalisabi po nito ang inyong pong pagpapala sa pagkain namin po ititig sa gabi ito. Salamat po ng marami sa inyo po namin ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Amen.